2024, China ay may higit 1,200 combat aircraft. Pilipinas, posibleng 12 F-16 lang. 1,200 versus 12. Sa papel, walang laban. Pero sino ang nagpadala ng diplomatic protest? Sino ang nagsabi ng grave concern at destabilizing move? China. Para sa 12 eroplano na wala pa nga tayong kontrata. Bakit? Dahil may nangyayari sa Basa Airbase na hindi nila gustong malaman ninyo. Para maintindihan ang panic ng China, tignan muna natin ang lohika. 1,200 fighter jets laban sa 12. Kung numbers lang ang usapin, walang dapat ikabahala. Pero noong December 26, 2024, naglabas ang China ng serya ng pahayag, grave concern, destabilizing move, para sa 12 eroplano. Kaya ang tanong ay hindi kung kaya ng Pilipinas. Ang tanong ay, bakit ganun na lang ang takot ng China? Dahil ang F-16 ay hindi lang eroplano. Ito ay susi sa interoperability. Ang sistema ng F-16 ng Pilipinas ay compatible sa sistema ng Estados Unidos, sa armas, sa komunikasyon, sa training. Ang 12 eroplano ng Pilipinas ay nagiging bahagi ng mas malawak na allied network sa Indo-Pacific. Hindi dami ang nagpapalakas dito, kundi integration. Ito ang tunay na kinatatakutan ng China, hindi ang eroplano, kundi ang network na kasama nito. May isa pang dahilan, at ito ay mas konkretong nakakatakot. Ang Luzon ay mas mababa sa 400 kilometers mula sa Taiwan, mas malapit kaysa Okinawa, mas malapit kaysa Guam. Sa anumang tensyon sa Taiwan Strait, ang eroplano na nasa Luzon ay makakarating sa conflict zone ng mas mabilis kaysa sa kahit sinong kaalyado ng China. At ang Pilipinas ay nasa gitna ng kalkulasyong ito. Ang first island chain, Japan sa Hilaga, Guam sa Silangan, Pilipinas sa Timog. Hindi ito mapa sa papel, ito ay strategic reality. Pero narito ang bahagi na hindi alam ng karamihan. Habang nag-aargumento ang lahat tungkol sa F-16, kaya ba nating bilhin? F-16 ba o Gripen? May nangyayari na sa Basa Airbase. $33 million na construction project. Aircraft parking apron, taxiways, runway shoulders. Built to US Air Force standards. Standards na compatible sa aircraft tulad ng F-16. Wala pa tayong kontrata. Wala pa tayong deal. Pero ang infrastructure, nagtatayo na. At sino ang nag-award ng kontrata? Hindi ang Department of National Defense ng Pilipinas, Navy FAC Pacific. Naval Facilities Engineering Systems Command ng US Navy. Ibig sabihin, American taxpayers ang nagbabayad para sa infrastructure upgrades sa ating sariling airbase. Ang contractor, Acciona, isang Spanish conglomerate, kasama ang CMS Corporation mula sa Amerika. Completion date, 2026. By the end of this year, operational na. Pero ang F-16 deal, hindi pa tapos ang negosasyon. Kaya ito ang strategy. Build the infrastructure first, gamit ang EDCA funds at US military construction budget. Tapos, pag operational na ang apron, pagtapos na ang hangars, ang tanong ay hindi na, kaya ba natin bilhin ang F-16? Ang tanong ay, paano tayo hindi bibili ng F-16 kung ang parking apron ay aligned na sa USAF operational requirements? That is the structural lock-in. Ginawa ang desisyon bago pa man mag-sign ang sinuman. Kaya tanungin natin kung bakit hindi Gripen mula sa Sweden. Bakit hindi KF-21 mula sa Korea? Ang sagot, infrastructure ecosystem. Sweden ay walang EDCA bases sa Pilipinas. Ibig sabihin, walang US funding para sa kanilang infrastructure. Ang Gripen ay mas mura sa papel, pero ang total cost of ownership, mas mahal. Kasi kailangan pang itayo ang lahat mula sa simula. At ang KF-21, hindi pa operational. Still in testing phase. Walang existing infrastructure support sa ating mga base. Ang Lockheed, ang infrastructure ay naghihintay na. Pero hindi ito nang walang komplikasyon. Noong February 10, 2026, inamin ni Ambassador Romualdez sa press conference, ang F-16 deal ay not within budget. Kailangan ng creative ways para mabili ito. At nag-return to sender si Defense Secretary Gibo Teodoro ng proposal sa Lockheed Martin. Hindi ito rejection, ito ay instruction. Repackage the deal, make it fit our legal requirements, split it into phases. At noong early 2026, may major breakthrough sa Congress. Isang special provision sa 2026 General Appropriations Act ang nagbibigay sa Secretary of Finance ng kapangyarihang mag-enter ng foreign loan agreements specifically para sa defense procurement. Sa madaling salita, ang pera ay hindi na kailangang manggaling sa regular defense budget. Pwede nang i-finance ang F-16 sa pamamagitan ng foreign loan. Ang political wall na nakaharang sa deal, tinanggal na. At dito papasok ang pinaka-critical na realidad. Subukan mong ipaliwanag sa Kongreso na gagastos tayo para sa world-class runway, hardened shelters, at mission-ready systems. Pero hindi natin gagamitin ang platform na tugma sa disenyo nito. Hindi ito basta technical na usapin.
Ito ay usaping politikal. $33 million na ang na-invest sa BASA. Nakabase na sa US Air Force standards ang layout. Ang bawat detalye, mula sa apron hanggang support facilities, ay naka-align sa isang particular na ecosystem. Ibig sabihin, ang infrastruktura ay hindi teorya. Ito ay handa na. Kaya ang tunay na usapan ay hindi na kung may darating bang F-16. Ang usapan ay kung kailan ito lalapag. At malinaw, binabasa rin ito ng Beijing. Kaya balik tayo sa simula. 1,200 jets laban sa 12. Bakit nagpanik ang China? Hindi sila takot sa 12 eroplano. Takot sila sa network, takot sila sa posisyon, takot sila sa $33 million na infrastruktura na nagtatayo na sa BASA bago pa man mag-sign ng kahit sinong Pilipino. Ang Pilipinas ay hindi lang nagbibili ng fighter jets. Ang Pilipinas ay nagiging cornerstone ng pinakakritikal na alyansa sa Indo-Pacific. At yon, walang diplomatic protest ng China ang makakapigil. Ngunit may isa pang layer na dapat nating himayin. Sa ganitong proyekto, maraming aktor ang kasali. May foreign contractor na may multi-million dollar allocation. May local builder na may renovation scope. May engineering teams na may design at compliance mandates. At may defense partner na may industrial footprint. Ngunit mahalagang tandaan, ang pondong ginagamit dito ay hindi dumaraan sa tradisyonal na domestic bond cycle. Ito ay bahagi ng bilateral defense cooperation structures na may sariling approval mechanisms at reporting channels. Ibig sabihin, iba ang transparency framework kumpara sa karaniwang public infrastructure rollout. Kaya habang mabilis ang konstruksyon at klaro ang strategic objective, isang tanong ang natural na sumusunod. Paano sinusukat at sino ang may huling pananagutan sa bawat pisong gumagalaw? Ang F-16 ay nasa malinaw na trajectory, ang infrastruktura sa BASA ay isinasagawa na, at ang legal framework para sa implementasyon ay nakalatag na. Ngunit ang modernisasyon ay hindi lamang tungkol sa pagdating ng isang platform. Ito ay tungkol sa proseso na sumusuporta rito. Sino ang nagmo-monitor sa bawat yugto ng implementasyon? Sino ang nagsisiguro na ang bawat alokasyon ay direktang tumutugon sa pambansang interes? Sapagkat ang tunay na lakas ng isang sandatahang lakas ay hindi lamang nasusukat sa teknolohiya. Ito ay nasusukat sa disiplina ng sistema, sa kalinawan ng pamamahala, at sa integridad ng mga prosesong nagpapatakbo nito. Kung nakatulong ang analysis na ito, paki-like at mag-subscribe. Suportahan ang Vector Military at panoorin ang mga video na nasa screen ngayon para sa mas malalim na strategic breakdown.